Muli ko babasahin ang ating konteksto, ating teksto dito po sa James chapter 1 verse 19 to 25. At sabi po dito, babasahin ko sa English version. Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. For the anger of man does not produce the righteousness of God. Therefore, put away filthiness and rampant wickedness, and receive with meekness an implanted word, which is able to save your souls. Verse 22, but be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. Verse 24, for he looks himself and goes away and once forget what he was like, but the one who looks into perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer, or who forgets but doer, who acts, he will be blessed in his doing. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kaniyang salita. At dito ay sa talatang ating binasa ay pinabagatan ko po ito ng hearing, obeying, and living the word. Pakikinig, pagsunod, at isa sa pamuhay ang salita. The book of James sometimes called the Proverbs of New Testament. Likewise, practically and faithfully reminds Christian how to live. We listen to preaching, attend Bible studies, and hear the Word of God week after week. But the important question is this: is the Word manifested or changes us? James, isinulat ni Apostol Santiago ang liham na ito sa mga mananampalatayang ligtas na. Ngunit, hinahamon niya silang suriin ang kanilang pananampalataya. He reminds us that Christian is not only about hearing truth, it is about living it. Kaya tingnan natin ang mga talatang ito na hindi lamang pakikinig ng katotohanan, ito ay isa sa pamuhay. Kaya tayo ay mga Kristiyano, pinalahanan nila na hindi lamang pakikinig ng katotohanan, ito ay isa sa pamuhay. So ang pananampalatayang nakikinig lamang ngunit hindi sumusunod ay panlilin lang sa sarili. A true believer's obedience is the evidence of genuine faith. In this passage ay mayroon po tayong makikitang apat na bagay dito sa talatang ating mga binasa. Number 1, a true believer listens with teachable heart. Makikita natin ito sa verses 19 and 20. Pangalawa, the true believers receives the word with humility. So makikita natin ito sa verse 21. Yung pangatlo, a true believers obeys the word, not just hears it. At makikita natin ito sa verses 22, 23, and 24. And yung pang-apat, a true believer lives out the word and be blessed. At makikita naman natin ito sa verse 25. So sa number 1, tignan natin, the true believer listens with a teachable heart. So basahin ko po. So verse 19 and 20, verse 19, know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear,
slow to speak, slow to anger. So mapapansin natin dito yung word na know this. Tandaan ninyo ito, sabi niya. Ito ay panawagan sa isang seryosong pakikinig. Si James ay, makita natin, ina-address po niya ito sa mga believers with affection. At sabi niya, my beloved brothers. Tanda ito ng kanyang malasakit o showing brotherly or pastoral care. So sa verse na, doon sa verse 18, kasi meron doon, sabi niya, know this. So dito, sinabi niya na tayo'y ipinanganak muli sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ngayon, dito sa verses 19 to 25, itinuturo niya kung paano natin pakikitunguhan ang salitang iyon. Now, God's word is not meant just be heard. It's meant to be received, reflected, and obeyed. So si Apostle James ay nagbigay po ng 3 imperatives o command na binigay dito. Tignan natin yung 1, quick to hear. Quick to hear, dito po ay means to be eager, attentive, and humble, especially on God's word. So dapat nandoon yung kasabikan, makinig, at dapat nandoon yung atentibo natin, makinig, at pagpapakumbaba, lalo na sa salita ng Diyos. Kaya ito ay seryosong panawagan ni Apostol Santiago sa mga mananampalataya. Sabi niya, mabilis makinig, matuto kayong makinig lalo na sa salita ng Diyos at may pusong mapagpakumbaba. Bilang, sabi po sa Ecclesiastes chapter 5 verse 1b, to draw near is listen, to listen is better than offer the sacrifice of fools. So, makita natin dito, mas ang lumapit upang makinig ay mas mabuti kaysa magbigay ng handog sa mga hangal. Sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsasagawa ng kasamaan. So po yun po, yung supporting verse nito, yung Ecclesiastes chapter 5 verse 1b. Tignan natin, yung slow to speak. Ano ibig sabihin nito? Restraining the tongue, especially when reacting to truth. Sabi nga, mabagal magsalita o dahan-dahan magsalita. Ang ibig sabihin po nito ay pagpipigil ng dila, lalo na sa katotohanan. Bakit? Ano ang sabi sa Proverbs? 17 verse 27. Whoever restrains his words has knowledge, and he who has a cool spirit is a man of understanding. Kaya napakahalaga pala ito yung pagpipigil ng ating dila, sapagkat ito po yung restrain, siyang pumigil ng kanyang mga salita ay may kaalaman, at siyang may diwang malamig ay taong may kaunawaan. So, meron merit yung pagpipigil ng dila. So, napakahalaga din pala. So, maging sa Proverbs 10 verse 19, ang parallel verse din ito. Whoever restrains his lips is prudent. So, maliwanag na kailangan bantayan po natin ang ating dila. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, yung keyword dito, ngunit ang nagpipigil ng dila ay may karunungan. Again, ini-emphasize yung pagpipigil ng dila. So, dapat nandun yung pagkokontrol din natin ng ating dila whenever na tayo ay nagagalit. So, dito po,
ay makita natin na napakahalaga talaga, no? Yung magpipigil talaga sa salita. So yung number 3, na makita natin yung slow to anger. Ano ibig sabihin po nito? Guarding the heart from emotional resistance to correction. Yung sinasabi ko, yung pagpipigil, yung emotion natin. So kailangan mabantayan din natin ang ating puso sapagkat dito rin nagmumula yung ating pagsasalita. So sabi niya, mabagal ang pagsalita o huwag agad magagalit, ibig sabihin, pag-iingat o bantayan ang ating puso laban sa matinding emosyon. Ano ba sabi dito sa sa Proverbs verse 14, verse 29? Sabi po niya, whoever is slow to anger has great understanding. So po yun po, maliwanag dito sa sinasabi ng Proverbs chapter 14 verse 29 na ang mapupad na galit ay may malaking kaunawaan. So ano yung makikita natin dito na aral o aplikasyon? Ang spiritual na paglago ay nagsisimula sa tamang pakikinig. So dapat meron tayong ito at teachable heart. Ito yun eh. Kapag meron po tayong teachable heart, andun po yung ating paglago sa ating spiritual na buhay. At dito sa verse 20, at sabi, for the anger of man does not produce the righteousness of God. Sapagkat, sabi sa Tagalog, sapagkat ang galit ay di nakakatulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Si James ay pinapaliwanag na Apostol Santiago kung bakit kailangan pigilan ang galit. Human anger cannot lead to godly living and righteousness. So tignan natin yung bang parallel po nito. Sa Ephesians chapter 4, verse 26. At sabi niya, be angry and do not sin. Magalit kayo ngunit huwag magkasala. Kaya makikita natin ang mga writings nila Pablo at Santiago are complementary to each other. Kaya mariin na sinasabi ni Santiago ay iwasan ang magalit sapagkat hindi magbunga ng kabanalan at ang katuwiran sa Diyos. So maging si Apostol Pablo, ganun din lang sinabi niya. Iwasan ang magalit. Yung fits of anger, ito ay isang nakasama din po ito sa work of the flesh doon sa Galatians chapter 5 verse 20. Si Pablo po ang nagsulat din po ito. Kaya yung kanilang mga sulat ni Apostol Pablo and Apostol Santiago ay ito ay magkatugma. Iisa ang kanilang layunin, isa ang pupuntahan. Ito ay kanilang instruction, paalaala sa atin at direction. Kaya sabi nga, mariin na sinasabi nila na iwasan ang magalit sapagkat hindi nagbubunga ng kabanalan at ang katuwiran ng Diyos. Dito sa pangalawang puntuhin, the true believers receives the word with humility. Sa verse 21, basahin ko po. Therefore, put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. So dito, pinapaliwanag ni James yung nag-uugnay ng pakikinig at pagsunod. Kaya sabi kanya, talikdan ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na naitanim sa inyong puso.
ito ay makakapagligtas sa inyo. Makakapagligtas sa inyong kaluluwa. So pinapaliwanag po dyan dito na kailangan alisin ang kasalanan upang tanggapin ang salita upang lumago. Maging ang parallel verse po dito, ito sulat ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 3 verse 8. Sabi niya, ngunit ngayon ay talikdan o itakwil ninyo ang lahat ng mga ito. Galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig. So makita natin, parehas sila ng tinutukoy ni Apostol Pablo at saka si Apostol James o Santiago. Kaya parehas sila, nitakwil ninyo ang masasamang asal. So again, mga kapatid, ang itong two writers na ito are in common ideas redirecting our spiritual being. Sila, sabi nila at talikdan, itakwil, alisin ang masasamang asal. Yan yung kanilang seryosong panawagan sa mga mananampalataya tulad natin. So kaya parehas sila. Redirect tayo ng kabanalan upang mamunga tayo, lumago tayo sa ating pananampalataya. At sabi, kapag ito ay may takwil natin, what will be the result? Receive. Ito yung result. Receive with meekness the implanted word. Ito po yung kaniyang resulta, which is able to save your souls. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa. The word implanted means itinanim ng Diyos. Ngunit lalago lamang ito sa pusong tumanggap ng magpapakumbaba. Bagamat ang mga nanampalataya ay ligtas na, subalit the word continues to save by sanctifying and transforming the soul. So, ang salita ng Diyos ay nagliligtas at nagpapabago. Ngunit kailangan itong tanggapin na may pagpapakumbaba. Kaya, kailangan alisin ang kasalanan upang lumago at yumabong ang salita ng Diyos. Ano po ang sabi doon sa Psalms chapter 119, verse 11? Sabi po, I have stored up your word in my heart that might sin against you. What a great character of obedience sa isang lingkod ng Diyos. Yan ang kalagayan ng puso tulad ni Haring David. At sabi niya, iingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So napakaganda ng lagay ng puso ng isang mananampalataya, ng isang lingkod, na iniingatan yung salita ng Diyos sa kanyang puso. Maging sa parallel verse po din po ito, na sa Matthew chapter 13, verse 23. The seed that falls on the good soil bears fruit. So yung napahasik na mabuting lupa, sa mabuting lupa ay yung nakikinig ng salita at inuunawa ito na siyang talagang namumunga. So pinagdidiin talaga yung mamunga ng kabanalan. So ito bilang isang mananampalataya, kailangan nandoon itakwil po natin yung masasamang asal. So dito, sa pangatlong puntuhin, the true believers obeys the word, not just hears it. Dito sa verse 22, 23, and 24, ang tunay na mananampalataya ay sinusunod ang salita at hindi lamang niya pinapakinggan. Be
But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Ang tunay na mananampalataya ay nakikita sa pagsunod. Ang pakikinig na walang gawa ay nagdudulot ng panlilinlang sa sarili. So ito yun eh. Kapag nakikinig tayo, tapos walang gawa, ito yung nagdudulot ng panlilinlang sa sarili. Ano ang sabi sa John chapter 14 verse 15? If you love me, you will keep my commandments. Ito, sabi ng Panginoon, if you love me, you will keep my commandments. So napakaganda. Kung talaga na nandoon yung ating pagsunod, kailangan ang command ng Panginoon, anuman yung mga bagay na kailangan natin gawin ay kailangan ito maisagawa. So maging sa parallel verse po nito, doon sa Luke chapter 6 verses 46 to 49. Pero kinuha ko na lang po ito yung isang na lang. Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? So bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? So makita natin dito yung mga warnings, yung mga paalaala, yung babala ng Panginoon dito. So dito sa verse 23, 24, inalintulad ni Apostol Santiago ang taong tumingin sa salamin, nakita ang sarili, ngunit ang pag-alis niya ay agad nakakalimot. Ito, basahin ko po. If anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at the natural face in the mirror. For he looks at himself and goes away and forget what he was like. So dito, inahalin tulad ni Santiago ang taong tumingin sa salamin. Nakita niya ang sarili, ngunit pag-alis ay agad nakakalimutan. Ito yung matinding babala ni Santiago. Ang passage na ito yung maging central command ng passage. Hearing without obedience is self-deception. Malinaw po yan. Hearing without obedience is self-deception. Ang pinapakita po dito, ang pakikinig na walang pagsunod ay panlilinlang sa sarili. Ito po yung isang babala ni Santiago sa bawat mananampalataya. Ang kaalaman sa kasulatan na walang pagpapasakop ay nagbubunga na walang katiyakan at walang tunay na pananampalataya. Maraming alam ng isang tao sa salita ng Diyos, ngunit hindi niya ito na isa sa pamuhay, ay wala pa rin pagbabago sa kanyang buhay. Naalala ko tuloy yung aming kapapagkwentuhan along the way to Kalumpit, at mayroong isang lingkod ng Diyos na punong-puno siya ng kaalaman pagdating sa Biblia. Subalit, hindi niya ito nasa pamuhay. At mayroon din tao, ang lingkod ng Diyos, nakakaunti lang yung alam niya sa pagdating sa Biblia. Subalit, ito ay kanyang isinasapamuhay. So yung sukatan dito po ay yung puso. Maraming ang alam, subalit hindi niya naisasapamuhay. At yung kaunti lang na alam niya, pero naisasapamuhay niya. So ito ay related. So naangkop po ito, yung kwento ko pong ito ay naangkop doon sa verses 22, 23, and 24. So dito, magiging sa bawat isa po sa atin, kailangan maging ano po tayo, yung attentive po tayo, yung pakikinig, yung pagsasagawa, at pagsunod sa salita ng Diyos. Maging ang Panginoon na Jesucristo, ay meron din siyang babala doon po sa Luke chapter 6,
verses 46 to 49. Basahin ko po. Luke chapter 6, verse 46 to 49. Sabi po, Lucas chapter 6, verse 46 to 49. Sabi po niya, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon? Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Ipapakita ko sa inyo kung ano ang katulad ng bawat lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at ginagawa ang mga ito. Siya ay tulad ng isang taong nagtatayo ng bahay at humuhukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Nang dumating ang isang baha, humampas ang tubig sa bahay na iyon. Ngunit hindi ito natinag sapagkat mahusay ang pagkatayo nito. Sa verse 49, subalit ang nakikinig at hindi nagagawa ang mga ito ay tulad ng isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang pundasyon. Nang ito'y mapansin, hampasin ng ilog, ay kaagad na nagiba at malaki ang pagkasira ng bahay na yon. So makikita natin, yung babala dito, yung pundasyon na sinasabi po dito ay yung kakulangan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Alam natin, kuminsan, alam po natin, marami po tayong alam pagdating sa Bible verses. Subalit ang katotohanan, nanineglect natin yung truth. Hindi natin na isa sa pamuhay. Aminin naman natin o hindi. Doon tayo nagkakaroon ng pagkukulang. So, dito, sa pang-apat na puntuhin, a true believer lives out the word and be blessed. Sabi po dito sa verse 25, but the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres will be blessed in his doing. Si James ay dinidescribe pa niya dito, God's word as a perfect law of liberty. Obedience does not enslave us, it frees us. So inilalarawan ni Apostol Santiago ang salita ng Diyos bilang perpektong kautusan ng kalayaan. Ang pagsunod ay hindi umaalipin, ito ay nagpapalaya. Ang pagpapala ay pinangako hindi sa nakikinig lamang kundi sa gumagawa at nagpapatuloy. Ang tunay na pananampalataya ay nananatili sa pagsunod kahit mahirap. Ang pagpapala ng Diyos ay dumadaloy sa buhay na hinuhubog ng kanyang salita. Ano po ang sabi po sa sabi ng John chapter 13 verse 17? Ito yung isa pang parallel verse po nito. Blessed are you if you do them. So, dito, sabi niya, kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Isa pang supporting verse nito. Sa Psalms 119 verse 1. Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. So dito, napakaganda na pag tayo ay lumakad blameless sa Panginoon. So mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay ayon sa utos ni Yahweh ang gagawin sa araw-araw. Dapat ito yung ating may sa pamuhay bilang isang mananampalataya na lumakad tayo na mayroon
kalinisan ng ating puso. So bilang aplikasyon, ang tunay na kalayaan at pagpapala ay nasa patuloy na pagkikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Yun po yung tunay na kalayaan natin at pagpapala ay nasa pagkikinig at pagsunod ng salita ng Diyos. To sum up with ang ating tekstong ito, o lesson learned po dito, number 1, yung control. Quick to hear, slow to speak, slow to anger. Makikita natin yan sa verses 19 and 20. Yung pangalawa, cleanse. Sabi po dito, put away sin and receive the word. Makita natin yan sa verse 21. At yung number 3 ay yung commit. Be doers, not forgetful hearers. So makita natin yun sa 22 hanggang sa 25. Bilang pagtatapos, mga kapatid. Conclusion, ang salita ng Diyos ay nararapat ng pagtugon. Pakinggan ng tama, tanggapin ng magpapakumbaba, sundin ng tapat, at isapamuhay ito ng araw-araw sa ating buhay. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, minsan pa kami po'y lubos nagpapasalamat sapagkat ang iyong salita ay muli kaming pinalalahanan. Paano po kami sumunod, makinig, at may sa pabuhay po namin ang iyong salita. Turuan mo po kami at bigyan mo kami ng pusong masunurin, pusong nagmamahal na iyong salita, pusong mapagpakumbaba, O Diyos, upang kami iyong pagpalain. Panginoon, salamat at tunay nga ang iyong salita ay makapangyarihan na kung saan kami iyong binago sa araw-araw na aming pag-aaral ng iyong salita. Tulungan mo po kami na ikaw ang laging sentro ng aming mga buhay. Tulungan mo po kami, O Diyos, na sa pamuhay po namin ang iyong salita. At gawin mo po ang aming mga buhay bilang modelo sa mundong ito at makita ang aming mga buhay na naisa sa pamuhay po namin ang iyong salita. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sa aming mga buhay sapagkat lagi mo kaming sinasamahan, lagi mo kaming pinalalahanan ng iyong salita, yang siyang aming sandigan. Panginoon, salamat at purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.